Magandang umaga sa inyong lahat, ang init. Alright, so sa mga tropa natin dyan, shout out sa inyo ngayong umaga at tatalakayin naman natin ang ating Sniper 155 nung paglabas natin sa kasa. Kung ano yung naging first expression ko nung binirake in natin siya. Ayan, so sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga napansin ko sa motor na ito. Okay, let's go. So magandang umaga sa inyong lahat. So ito na yung ating Sniper 155 na nilabas natin sa Welltech nung nakaraan. So mahigit 1 linggo na siya ngayon. Kung mapapansin nyo, hindi ko tinanggal tong sticker na to para bagong-bago pa rin siya tignan, di ba? Okay. So pinalinis ko na rin yan, pinaka-wash ko na rin siya kasi nga naulanan, so dumihan. So nung binirake in ko siya, ang dami ko kasing naririnig sa mga FB page at sa mga ibang group na napakadaming issue ng sniper, no? Pero ngayon nung tinesting ko na siya, nung binirake in ko siya, halos wala naman ako napansin. Una sa lahat, yung sinasabi nilang wiggle. Sinubukan ko yon pero hindi siya nag-wiggle. At yung sa tapakan niya, pag tinatapakan siya, o yung sinasabi ng lumalagotok, although meron siya konti lang, pero normal na kasi sa mga clutch yun eh. Kasi marami na akong naging motor na de-clutch. So meron talaga siyang lumalagotok, pero hindi siya ganoon kaingay, conforme sa tapak mo. Ayan. Depende sa laro ng ng shifting mo, yung ingay niya. Hanggang sa napansin ko, nagiging smooth naman siya. Wala naman talagang literal na ingay na sinasabi nila. Meron ako naririnig pero normal lang yun. Kasi syempre may clutch to. Tapos sa preno niya, dahil naka-disc brake na siya, asahan talaga natin na napakalakas ng preno niya. So napakaganda. Pero nung dinarive ko siya, grabe napaka-smooth niya. Parang wala nga akong dinadrive eh. Kumbaga para akong nalutang. Tapos yung kanyang manibela, ang iksi. Talagang nanibago ako kasi kumbaga yung hawak ko dati talagang nakaganon eh. Ito parang ang iksi ng manibela niya. Pero sa napansin ko, dahil medyo parang maiksi yung manibela niya, napakadali niyang isingit, lalong-lalo na sa mga traffic. Yun yung mga napansin ko. Tapos napakalakas ng hatak niya. Kapag first gear hanggang sinasabi nila yung pinaka 6 gear, patay na yung 6 gear, mahina na raw. Pero sinubukan ko. Sa akin, personal experience ko lang, packet yung pinupuntahan ko, sinubukan ko mag 6 gear, actually humahatak eh. So hindi siya talaga patay. Kumbaga merong hatak yung 6 niya, yung gear niya. Yun yung mga napansin ko nung binirake in natin ito. So wala naman ako masyadong tatalakayin kasi ang sa atin ngayon, ang babanggitin ko lang kung ano yung na-experience ko nung binirake in natin siya nung paglabas sa kasa. Ayan. So kung paano ko rin pala siya binirake in, actually binirake in ko to ng soft brake in. Hindi muna ako nag hard brake in kasi nga nanibago ako sa katawan niya. Nasanay kasi ako sa ibang motor, tapos meron pa akong scooter. So ngayon lang ako bumalik dito sa may de-clutch. Nanibago ako kasi nga medyo may kabigatan siya. Pero kapag pinapatakbo mo na siya,
na parang wala kang hindi mo ramdam yung bigat niya. Pero ramdam mo yung lapat ng gulong sa sahig ng motorsiklo. Talagang magiging panatag ka na kasi parang ang sarap niya i-banking kasi nga napaka ramdam mo yung gulong. Saka talagang may thrill kasi nga may clutch to, di cambio, may thrill yung motor. Ang sarap niyang ibiyahe sa malalayo. Yun yung mga napansin ko dito sa motor na to. Tapos yung niya, yung response niya parang saktong-sakto talaga. Hindi persado yung makina niya. Napakaganda. Para sa akin na siguro maganda tong nakuwang unit. No? Kasi marami ako naririnig nga na may mga issue. Pero yun kaagad yung inobserbahan ko nung binrake in natin to. So wala naman ako nakita. Una sa lahat, yung sinasabi nilang wiggle. So sinubukan ko yung manibela, binitawan ko. Wala naman ako napansin. Tapos yung sinasabi ng lumalagatok, although normal lang yun. Yung ingay ng kadena, ayun, isa pa pala yun. Nung nilabas ko to sa kasa, sobrang higpit ng kadena. Halos hindi mo maigalaw yung yung manibela tuloy. Yung kadena. Talagang hindi mo siya maiganon sa sobrang higpit niya. Talagang maririnig mo yung ingay ng kadena. Pero syempre nang pag-uwi ko, niluwagan ko siya. Kaya ngayon, napakaganda nung kadena niya. Ang ganda ng laro. Halos hindi siya ganun kaingay. Tapos, i-monitor ko lagi ito kasi isa to sa mga nagiging common issue ng sniper na mabilis daw maputol yan. Saka yung sinasabi nilang tensioner. No? Pero siguro kasi meron din ako napansin na napanood na ibang vlog, tumatagal naman yung sniper nila, hindi naman bumibigay yung tensioner nila. Conforme siguro talaga sa gumagamit. Kasi meron kasi talagang ginagamit sa pangkarera kasi ang sniper napaka sports bike nito, no? Kumbaga ginagamit ito ng karamihan pinangkakarera nila. Pero syempre sa atin, daily use lang 'to Kumbaga gagamitin natin tong service, pang travel kung saan-saan. So hindi naman natin siya gagamitin pang karera. So kailangan kasi natin alagaan yung motor natin Pinangalanan ko tong SEP kasi September ko siya nakuha Pero ngayon iba na ang ipapangalan natin sa kanya, no? Ngayon, kung ano itatawag natin sa kanya, yun na rin ang itatawag natin sa mga tropa natin diyan. Ayan. Una sa lahat, naisip ko Gen Z. So bakit Gen Z? Kasi mga sniper lang ang nakakaalam. Ewan ko kung nahalata nila yon, pero ako kasi napansin ko yon dito sa motor na to. Kaya kung bakit Gen Z na ang itatawag ko sa kanya. Yan. Sa mga naka-sniper, kasi marami ako tinignan ng mga sniper, meron ako nakitang so hindi ko sasabihin pala, no? Pero mga naka-sniper lang nakakaalam kung napansin nila na mayroong nakasulat o may nakasulat na Gen Z, pero kami lang nakakaalam nun. Pero hindi talaga siya literal na nakasulat Kumbaga parang inaano ko na lang, kumbaga inayos-ayos ko na lang yung pagka-letra niya. Kaya naging Gen Z siya. Example, etong sniper. Diba nakalagay yung spelling niya? So kung pag iibahin ko yan, pag etong R lalagay ko dyan, etong N lalagay ko doon, so mag-iiba yung basa. So ganun yung ginawa ko, kaya Gen Z ang labas ng pangalan nito. Ayan, sa mga ka-Gen Z natin dyan, shout out sa inyong lahat. Ayan. So ito yung ating Sniper 155, napakaganda. Actually binili ko talaga to. Kasi 2023 ngayon, bala ko 2024 kasi naabangan nga natin yung ABS version. Pero hindi kasi ako nakapag-antay kasi talagang gusto ko nang bumili ng sniper. Saka una sa lahat, hindi ko naman kailangan ng ABS kasi asahan natin kapag bumili tayo ng ABS, medyo may dagdag syempre sa presyo. Hindi naman pwedeng parehas lang sila ng presyo, di ba? So napansin ko naman sa mga bagong labas ng 2024, meron na kasi ito sa Vietnam May sabi nila meron na rin daw sa Manila na bagong version ng sniper, yung may ABS na. No? Pero kung sakali naman, nakita ko kasi yung mga kulay ng mga bagong labas. So hindi ko rin trip. So talagang ito rin talaga ang kukunin ko. So kaya hindi ko na inantay yung ABS na yan. So ito na yung ating Sniper 155 na BVA.
Pero napansin ko napakatipid sa gas ha. Isa pa pala yun. Maliban sa napakalambot ng clutch, malakas ang preno, smooth yung galawan niya eh. Pero halimaw siya tumakbo. Paano masabi? Yun yung napansin ko. Halimaw siya tumakbo, napakalakas niya, napakalakas ng preno, napakalambot ng clutch, napakatipid sa gas. Wow naman! Wow! Wow! Meron nga lang hindi maganda dito, wala siyang compartment, pero okay na sa akin yun kahit wala siyang compartment kasi kumbaga ginusto mo na yun eh, di ba? Binili mo yung motor na to kahit alam mo wala siyang compartment. So yun, panindigan mo na yun. Ayan. So kung mapapansin natin, napakaganda ng sniper natin. Yung mga ka-Gen Z natin dyan. So maraming kulay na mapagpipilian kung ano yung mapipili ninyo. Naging first option ko yung black na R version. Nga lang medyo malaki kasi yung maintenance kapag nagkaroon ng problema sa keyless system niya. Saka wala ring available noong mga panahon na yon nung kinuha ko to. Nagtingin ako sa ibang kasa, wala. So buti na lang meron nitong stock kasi isa to sa mga pangalawang option ko. Pero napansin ko na buti na lang ito talaga yung pinili ko kasi para sa akin ito yung napag-inipan ko eh. Pwede na! Ito talaga yung napag-inipan ko. Kumbaga para ka nagde-daydream, yung hindi mo pa nabibili yung motor. Tapos nakikinig ka lang ng music. Minsan yung parang nakikita mo siya, yung para ka nag-hallucinate. Kumbaga yung para ka nagde-daydream na ang dala mong motor, itong gray, hindi yung black, kahit yung black yung gusto ko. So nagkataon na ito yung available. So ito talaga yung pinagkaloob sa akin. At nagustuhan ko naman yung kulay niya. Ayan, pero sana medyo generic sana nila, no? Pero okay na yan kasi napakaganda niya, kasi napaka elegant niya tignan. Lalo na pagkagabi, medyo madilim, nagda-dark siya ng konti. Mas lalong nag-iiba yung mukha niya eh. Parang dalawa yung looks niya. Sa umaga mabait, sa gabi aggressive siya masyado. Para sa akin ganun siya. Okay. So, yun lang muna yung review natin. So, yung ilaw niya pala na testing natin nung gabi, hindi naman siya ganun kalakasan. Kaya talagang asahan natin na maglalagay din ako ng mini driving light dito. So, yun lang naman. Yan, kasama ko nga pala yung baby kong mahal na napakaganda. Sana Ayan. all. So hanggang dito na lang muna tayo mga ka-Gen Z. Maraming salamat. And kung nagustuhan mo yung short video natin, paki-follow, like, and subscribe na sa ating channel. Ayan, so ngayon, sa susunod, marami pa tayong tatalakayin patungkol sa ating Gen Z na Sniper 155 PVA. Ayan, so maraming salamat. So yun lang, napaka-short lang naman ng review natin. Kasi ang tatalakayin lang naman natin ngayon kung ano lang yung na-experience ko sa motor na to. Okay.